Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Melanie Mapa. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Holdupper arestado ng Taguig PNP. Mahigit 7 milyong ninakaw na pera, na-recover. 1 milyong halaga ng umano'y shabu, nasabat sa buy-bust operation sa lungsod ng Caloocan at Malabon. At Police Regional Office 5 nagtalaga ng mahigit 12,000 pulis para sa halalan 2025. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Timbog ang isang lalaki matapos tangkaing hold-upin ang isang bangko sa Taguig City. Sa mabilis na aksyon ng mga operatiba ng Taguig City PNP, matagumpay na naaresto ang sospek at na-recover ang mahigit 7 milyong pisong halaga ng ninakaw na pera. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ng mga tauhan ng Taguig City Police Substation 2 ang isang 54 anyos na lalaki na kinilalang si alias Bernard matapos tangkaing hold-upin ng isang financial institution sa Veterans Center, Barangay Western Bicutan, Taguig City noong Mayo 4 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Brigadier General Joseph R. Giles, Acting District Director ng Southern Police District, pumasok ang sospek sa nasabing establishmento at nagpanggap bilang karaniwang kliyente. Makalipas ang ilang sandali, hiningi nito ang permiso na gumamit ng palikuran, ngunit bumalik dala ang isang kalibre 9mm arms core pistol na may 9 na bala at tinutukan ang branch service officer na si alias Nadilin, 35 anyos. Intusan din ito si alias Lisel, 41 anyos, marketing officer, na buksan ang vault habang ipinag-utos kay alias Jan, 28 anyos, loan processor, na ilagay ang halaga ng 7,464,800 pesos sa loob ng camouflage na backpack. Kasama rin sa loob ng establishmento sina alias Joy at alias Barife na kapwa 27 anyos. Sa kabila ng tensyonadong sitwasyon, palihim na pinindot ni alias Lisel ang silent alarm. Agad namang nakatanggap ng alerto ang Substation 2 at mabilis na tumugon ang mga operatiba, dahilan upang maagapan ang insidente at maaresto ang sospek sa loob ng lugar. Nabawi ng mga pulis ang ninakaw na halaga at ang mga ginamit na baril. Dinala ang sospek sa Taguig Pateros District Hospital para sa kaukulang medikal na pagsusuri at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. Samantala, nahaharap ang sospek sa mga kasong robbery hold-up, paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kaugnay ng Republic Act 7166 at serious illegal detention. Naghahanda na ang Taguig City Police Station ng mga kaukulang reklamo para sa pagsasampa sa Taguig City Prosecutor's Office. Mula dito sa Metro Manila,
Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ivy Corporal. Nasabat ang tinatayang 1 milyong pisong halaga ng umano'y shabu habang arestado ang 5 individual sa isang buy-bust operation sa lungsod ng Caloocan at Malabon. Patrolwoman Glazel Ann Esperanza sa balita. Ang higit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa 5 individual sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Caloocan at Malabon nitong Martes ng umaga. Narito ang ulat. Sa Barangay 176 Caloocan City, isang suspect na kinilalang si alias Bombay, 37 anyos, ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police Station. Nasamsa mula sa kanyang 75 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 510,000 pesos. Samantala sa Barangay Ibaba, Malabon City, 3 high-value individual ang naaresto. Kinilalang mga ito na sina alias Joy, 36 anyos, alias Ancheng, 31 anyos at isang 24 anyos na lalaki. Nakuha mula sa kanilang 50.7 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 344,760 pesos. Sa isa pang operasyon ng District Drug Enforcement Unit sa Barangay 153 Caloocan City, nahuli si alias Bebe, 33 anyos. Nakumpiska mula sa kanyang 36 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 244,800 pesos. Sa kabuuan, umabot ng 1,099,560 pesos ang tinatayang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga mula sa mga nasabing operasyon. Ang 5 naarestong suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Dahil sa nalalapit na halalan, mahigpit ang pagpapatupad ng checkpoint operation ng Nueva Ecija PNP upang matiyak ang seguridad sa naturang lalawigan. Ang report mula kay Police Corporal Giselle Rivera. Personal na pinangunahan ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, ang kasalukuyang Provincial Director ng Nueva Ecija PNP, ang masusing pag-iikot at inspeksyon sa mga COMELEC checkpoints na itinalaga sa mga pangunahing lansangan ng Santa Rosa, San Leonardo at Hain, Nueva Ecija. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng election security operations na ipinatutupad ng Commission on Elections at ng Philippine National Police upang matiyak ang seguridad ng ating mga kababayan. Tiniyak ng pinuno ng Nueva Ecija PNP na nasusunod ang COMELEC guidelines, kabilang ang pagpapatupad ng gun ban, pagsita sa mga kahinahinalang sasakyan at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga motorista. Naging mapayapa ang naturang inspeksyon at walang naitalang insidente ayon sa ulat ng Nueva Ecija PNP. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ipinakita ni Police Colonel Hermino ang kanyang dedikasyon sa pagtutok sa seguridad at integridad ng halalan sa Nueva Ecija. Ang COMELEC checkpoint operations ay isasagawa hanggang matapos ang election period bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng gobyerno para sa peaceful election sa buong bansa. Mula dito ng Binangonan Municipal Police Station ang isang most wanted person provincial level sa isinagawang manhunt operation na may kaugnay sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng Rizal PNP. Dakong alas 2:35 ng hapon, 5 ng Mayo taong kasalukuyan sa Barangay Muson, Taytay, Rizal. Naaresto si alias Mick, 35 taong gulang, may live-in partner, isang mananahi at nakatira sa Antipolo City, Rizal. Naaresto ang suspect dahil sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong carnapping na inisyon ng Regional Trial Court Branch 68, Binangonan, Rizal, na may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng 300,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Patuloy ang maigting na kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan ng Rizal. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessicris S. Obrero, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Upang mapanatili ang ligtas at mapayapang halalan, nagtalaga ang Police Regional Office 5 ng mahigit 12 kawani para sa seguridad ng halalan sa Mayo 12. Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. sa report. Eksaktong 4 na araw bago ang pambansa at lokal na halalan sa May 12, 2025, tapos na ang Pro-5 sa pag-finalize ng deployment ng kanilang mga security forces upang matiyak ang ligtas, mapayapa at kapani-paniwalang pagsagawa ng halalan sa rehiyon ng Bicol. Ang buong puwersa ng pulisya ay nasa full alert status na, ibig sabihin ay ganap nang nakamobilisa ang lahat ng unit at nakastandby ng 24/7 ang lahat ng tauhan. Suspendido na rin ang pagbibigay ng leave privileges upang mapalakas ang presensya ng mga uniformadong personnel sa panahong ito. Kabuuang 12,014 na tauhan mula sa PNP Bicol, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang katuwang na ehensya ang itatalaga sa buong rehiyon. Ang mga persang ito ay papakalat sa mga pooling centers at mga estratehikong lokasyon upang magsilbing unang rumesponde at yakin ang seguridad at kayusan bago, habang at pagkatapos ng halalan. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pamamahala ng mga checkpoint at chokepoint upang hadlangan ang mga illegal na aktibidad, pagsasagawa ng mobile at foot patrols sa mga pangunahing lugar, pagpapanatili ng mataas na visibility ng pulisya upang hadlangan ang krimen at pagpapatupad ng covert at overt security operations upang subaybayan ang mga banta sa kaligtasan ng publiko. Ang mga quick response teams ay nakastandby upang agad na tumugon sa anumang hindi inaasang insidente o ebahensya, habang ang reactionary standby support forces ay handang magbigay ng agarang dagdag na pwersa kung kinakailangan. Tuloy-tuloy rin ang intelligence monitoring at koordinasyon sa Commission on Elections at iba pang ahensya ng tagapagpatupad ng batas upang maagapan at patagunan ang posibleng karahasan o kaguluhan na may kaugnayan sa halalan. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Pro-5, ginagawa nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang makaboto ang mga Bicolano ng walang takot o pananakot. 1,000 Police Regional Office 5 personnel, sir, 8,000 plus po ang i-deploy po natin. Dahil ngayon po ay naka-full alert na tayo hanggang matapos ang eleksyon, ay bawal na yung leaves, bawal na po yung mga day off, at talagang naka full time po tayo sa pagbantay ng ating mga kababayan. Pinigting din ng Pro-5 ang kampanya para sa kamalayan ng publiko at hinihikayat ng komunidad ng ulat ang anumang kahinahinang kilos o paglabag na may kaugnayan sa halalan sa pamamagitan ng mga tinalagang hotline at community support centers. Hinihingi ang aktibong pakikisa ng publiko upang matiyak na ang halalan ay hindi lamang mapayapa kundi tunay ding salamin ng kagustuhan ng mamamayan. Sa nalalabing mga araw bago ang halalan, nananatiling buo ang tiwala ng kapulisan na sa pamamagitan ng maingat na paghahanda at pagkakaisa, ang mga ehensya ng mapamahalaan at ng publiko magiging ligtas, maayos at kapani-paniwala ang halalan sa Bicol Region sa taong 2025. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Sa pagpapatuloy ng ating balita, nasa kote ang 2 lalaki sa isinagawang drug buy-bust operation ng Rosales PNP sa Barangay Tumana West, Rosales, Pangasinan. Ang report mula kay Patrolman Dennis Carinal. Nasa 465,000 halaga ng inihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa 2 high-value individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng Rosales Municipal Police Station at PDEA RO1 sa Barangay Tumana West, Rosales, Pangasinan.
Kinilala ni Police Mayor Noel D. Cabacongan, hepe ng Rosales Municipal Police Station, ang dalawang sospek na si alias Balong, residente ng Barangay Palina East, Ordaneta City, Pangasinan, at si alias Alfred, residente ng Barangay Dilan Paurido, Ordaneta City, Pangasinan. Sa naturang drug bypass operation na sinagawa dakong 12 PM ng madaling araw na humantong sa pagkakaresto ng dalawang sospek at pagkakumpiska ng 68.48 gramo na hinihinalang shabu na may halagang 465,000 pesos. Nasampahan na ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Sakop 2002. Samantala, patuloy na sinusulong ng mga kapulisan ang kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar, alinsunod sa advokasya ng pamahalaan tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Carinal. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Naaresto ang isang lalaki sa barangay Mambaling, Cebu City sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 7 matapos maaktuhang nagbebenta ng chainsaw sa pamamagitan ng isang Facebook group. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Walang kawala sa batas ang lalaking ito nang ito'y arestuhin ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 7 sa Barangay Mambaling, Cebu City. Katuwang ang Mambaling Police Station 11 matapos itong maaktuhang nagbebenta ng chainsaw sa isang Facebook group. Nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa suspect para sa isang pisikal na transaksyon na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias Ford, 30 anyos at residente ng Talisay City, Cebu, nang tanggapin ang perang ibinayad sa kanya ng nagpanggap na buyer. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Kasalukuyang nakapiit sa tanggapan ng RACO 7 ang suspect at ang mga nakumpiska mula sa kanya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ni alias Clifford sa Mambaling, Cebu City dahil wala siyang kaukulang permit na siya ay ino-authorize ng DENR sa pagbebenta at paggamit ng naturang chainsaw. Isang paalala po sa ating lahat na tayo ay maging responsable at alamin natin mabuti ang mga batas na maaari nating malabag. Sa gayon ay hindi tayo magkaroon ng suliranin sa inaharap. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Nasamsam ang walang lisensyang baril at iligal na droga mula sa isang lalaki matapos ang isinagawang buy-bust operation ng PNP sa bayan ng Carmen, Bohol. Narito ang report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Mas rehas ang isang lalaki matapos itong makuha ng baril at shabu matapos magsagawa ng buy-bust operation ang mga kapulisan ng Carmen Municipal Police Station sa Sitio Grandstand 2, Poblacion Norte, Carmen, Bohol nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Robert Lucernas, Chief of Police ng Carmen Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si Gerande, 39 anyos, residente ng Sitio Himatao, Guadalupe, Carmen, Bohol. Dakong alas 8:32 ng gabi na ikasa ng Municipal Drug Enforcement Unit ang naturang operasyon na kung saan nakumpiska mula sa suspect ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 4.9 grams at standard drug price na 33,320 pesos, buy-bust money, sling bag at isang unit na arms core caliber 38 revolver firearm na may 3 bala. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Jose Aber Gonzalo Bongator, Deputy Chief of Police of Carmen Municipal Police Station, Bohol Provincial Police Office. Nagkaroon po tayo ng buy-bust operation kagabi sa may bandang alas 8:30 ng gabi sa may Barangay Poblacion Norte, Carmen, Bohol.
Naristo po natin ang ating subject at nakuha sa kanyang posisyon ang 4.49 grams na hinihinalang shabu na may estimated drug price na 33,320 na halaga. Nakuha din po sa kanyang posisyon ang isang 38 revolver na armas na may 3 bala. Sa kasalukuyan, nandito siya sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station, Lac Argel, at siya ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 of RA 9165 at RA 10591 in relation to Comelec gun ban. Patuloy ang kapulisan sa pinaigting nitong kampanya laban sa iligal na droga kasabay ng suporta ng komunidad upang makamit ang isang ligtas at maayos na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa nalalapit na national and local elections ngayong May 12, 2025, puspusa na ang ginagawang pag-iikot at pagbisita ni Police Brigadier General Arnold Argente, ang Regional Director ng Police Regional Office 12, sa lahat ng istasyon o tanggapan ng pulisya sa Region 12. Patrolman Nerwin J. Medellin sa balita. Puspusan na ang paghahanda ng Police Regional Office 12 para sa national and local election sa Mayo 12 nitong taon. Sa katunayan, simula pa noong Abril 29, personal na iniikot ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Arnold P. Argente ang mga istasyon ng pulisya sa buong rehiyon para tiyakin ang kahandaan ng kapulisan sa pagbabantay ng kapayapaan at kaayusan sa eleksyon, alinsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil. Kasama rin sa kanyang inspeksyon ang mga border checkpoint kung saan namahagi siya ng shoulder-mounted warning lights para sa mga personnel. Layunin nitong pataasin ang visibility at seguridad ng mga pulis, lalo na sa gabi at mga lugar na kulang sa ilaw. Sa gitna ng mga pagbisita, mariing paalala ni Police Brigadier General Argente, iwasan ang anumang uri ng iligal na aktibidad, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Isang konkretong hakbang ang malawakang pag-iikot na ito ng PRO 12 para matiyak ang isang ligtas, maayos at mapayapang halalan sa buong rehiyon. Mula dito sa Rehiyong 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. At para sa ating huling balita, walang kawala sa batas ang isang binata matapos mahuli na nagbebenta ng iligal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa lungsod ng Cotabato. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Maria Señora Agbuya. Arestado ang isang binata matapos maaktuhang nagbebenta ng iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation ng City Police Drug Enforcement Unit sa lungsod ng Cotabato nito lamang 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Jid na sa ustong gulang at residente ng nasabing barangay. Nahuli ito matapos magbenta ng 2 sachet ng hinihinalang shabu sa halagang 500 piso sa isang police pusher buyer. Naganap ang operasyon bandang alas 7 ng gabi sa bahagi ng Purok Lapu-Lapu, Barangay Rosario Heights 3 ng nasabing lungsod. Agad nagbigay ng senyales ang pusher buyer sa otoridad matapos ang transaksyon dahilan upang arestuhin si alias Jid. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Police Station 1 ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting ng kampanya ng Cotabato City Police Office laban sa iligal na droga sa ilalim ng programang Buhay Ingatan Droga'y Ayawan at alinsunod sa advokasya ng Bagong Pilipinas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Señora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Marvin Joe Saro. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Melanie Mapa. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.